May naaalala ka ba tuwing naririnig mo ang salitang lola? Sa tuwing nagbibida-bidahan ang mga nakapaligid sa iyo tungkol sa mga lola, ano ang ambag mo? Marahil ay marami sa atin ang nakaranas makabuo ng maraming alaala sa piling ng ating mga lola. May mga iba namang hindi nakamulatang makasama ni minsan ng kanilang mga lola. Saan ka man sa dalawa ay hayaan mong haplusin ang kwento natin ang puso mo bilang isang apo. Ang kwentong ibabahagi sa atin ng ating kabarangay na si Ami ay tungkol sa wagas na pagmamahal ng isang lola sa kanyang apo. Ang ating kwento ngayong araw ay siyang magbabalik sa iyo sa mga panahong kasama mo pa ang lola mo. Ang kwento ni Ami ang tutulong para muling sariwain ang kabataan mo sa piling ng iyong lola. Kung sakali mang hindi mo inabot ang buhay na lola mo, hayaan mong ang kwento ni Ami ang magparamdam sa iyo kung paano nga ba magmahal ng apo ang isang lola. Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, alas 4:30 na ng madaling araw. Konting oras na lamang ang hinihintay at magpapakita na naman ang araw. Hawak ko ang baso ko na may kapeng lumalamig na. Hindi ko na yon maubos-ubos dahil hindi ko makayanan ng pait. Sanay ako nagkakape pero nang umagang yon, nadagdagan ng kakaibang pait ang kape ko. Nakatulala ako at nakatingin sa harapan ng kulay gintong kabaong. Nakatulala ako habang minememorya noon ang bawat detalye sa naninilaw na mukha ng nakahimlay kong lola Lolita. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata para malaman kung tagumpay ang pag-alala ko sa kanyang mukha kahit madilim na ang aking naaaninag. Sa bawat pagpikit ko noon ay wala akong ibang nakikita kundi ang mukha niya noong ako'y 8 taong gulang pa lamang. Mas lalo akong nasaktan dahil yon ang mukhang hindi ko na kailanman makikita pa. Pinigilan kong wag bumagsak ang mga luha ko. Tiningnan ko ang aking kape at nakita ko noon ang refleksyon kong walang kasing lungkot. Mas lalo akong hindi nakahinga ng maayos dahil alam ko sa sarili ko na matagal-tagal bago muling sumaya ang mukhang yon. Umakbang ako ng kaunti pa atras para makalayo sa kabaong. Doon ay nabangga ko ang aking inang si Marlene. Napatingin ako sa kanya at tulad ko ay malungkot din ang kanyang mukha. Iniwas ko ang tingin sa kanya dahil mas lalo lamang akong naiyak. Inawakan nito ang aking balikat at saka pinalapit akong muli sa kabaong ng aking lola. Mabuti na lang at nagkasya pa rin sa kanya yung pulang bestida niya. Sa laki ng pinayat niya, akala ko kailangan pang remedyohan. Paborito niya yan. Naalala niyo po ba nung nagtatalo pa kayong dalawa dahil namantsahan niyo yan nung nilabahan ninyo? Ayaw niya kasing ipalabas sa akin ang mga damit niya. Alam niyang hindi ako pulido magkusot at madalas nagkakahawaan ng kulay ang mga damit niya. Nakwento niya rin sa akin yan. Lagi niyang pinapakita yung laylayan ng pulang bestida niya. Nagkulay pa sa... Galit na galit pa rin siya. Bigay kasi ng lolo mo yan sa kanya nung pinagbuntis niya ako. Pinaglihian daw niya yung pulang bestida na yan nung nakita niya sa bayan. Walang-wala raw pera nun ng lolo mo at sapat lang na pamasahe pa uwi mula sa bayan. Iniyakan daw ng lola mo yan nung nakauwi na sila. Hindi na raw kumain dahil sa sama ng loob. Paano pala nabili ni lolo yan? Binenta niya yung 2 inahing manok niya doon sa may-ari ng bakery sa tapat. Binalikan ng lolo mo yung bestida sa bayan, tapos bumili pa raw ng okoy at maraming bukayo para sa lola mo. Natuwa naman po ba si lola? Aba oo! Tuwang-tuwa siya na halos ayaw na niyang hubarin ang bestida na yan. Maaaring OA lang ang pagkakakwento ng lolo mo sa akin noon pero sabi niya
Uhubarin lang ng lola mo ang bestida para labhan. Magtatapis lang daw ang lola mo hanggang matuyo ang bestida tapos tsaka isusuot uli. Ilang buwan niyang ginawa yon? Kulang-kulang 3 buwan din daw. Grabe. Yan din yung suot niya nung una niya akong sinalubong nung inuwi niyo ako rito sa probinsya. Naaalala mo pa pala yun? Ang ganda niya kasi sa pulang bestida na yan. Tapos napansin ko sa kanya tuwing may okasyon, lagi niyang suot yan. Paborito niya talaga yan eh. Binili na niya sa akin yan dati na kapag mamamatay na siya, yan ang ipasuot. Gusto raw niya na yan ang suot niya sa langit. Kapag makikita na sila ni Lolo. Sana nagkita na sila ngayon. At sana gandang-ganda pa rin si Lolo sa kanya. Nung bata ako, tuwing pupunta sila sa barangay night, yan ang suot ng lola mo. Tapos lagi siyang may hawak na gumamela na inaabot ng lolo mo sa kanya bago sila umalis. Sinadya ng lolo mo noon na magtanim ng gumamela sa likuran nitong bahay para may mapipita siya tuwing may espesyal na okasyon sila ng lola mo. O kaya tuwing may away o konting tampuhan, yun ang paraan ng lolo mo para manuyo. Nasabi nga po sa akin yan ni Lola dati. Tapos, nung namatay daw si Lolo, hindi na binalikan ni Lola ang mga gumamelang yon. Hanggang sa namatay na rin dahil napabayaan na. Mula noon ayaw na niyang makakita pa ng gumamela. Pero sabi niya, kung makakakita man siya ulit ng gumamela, sana kapag magkasama na sila ni Lolo. Sana nakarami na ng gumamela ang lola mo ngayon kung nasan man silang dalawa ng lolo mo. Ay, sana masaya na siya ngayon, no? Sana nakakapagsayaw na sila ni Lolo ngayon. Yan na lang yung pambawas natin sa sakit na nararamdaman natin. Yung isipin na masaya na sila ngayon. Hindi ko na makikita ang pulang bestida niya na palagi niyang sinasampay. Palagi niyang maingat na sinasampay. Hindi na natin makikita yung ngiti niya habang gandang-ganda siya sa sarili niya, habang suot ang pulang bestida na yan. Kung alam ko lang na hanggang dito na lang ang buhay ni Lola, sana inubos ko na lang ang bawat araw sa kakasabi kung gaano siya kaganda sa pulang bestida na yan. Sana ginamit ko na lang yung mga bakasyon ko para dalawin siya, para ipagtanim siya ng panibagong gumamela. O hindi kaya maglambing at magtimpla ng panibagong tasa ng kape para sa kanya. Shh! Kung meron ka mang dapat ginagawa ngayon, yan ay yung magpasalamat. Dahil kahit hindi naging madalas ang pagkikita nyo, nakasama mo pa rin siya kahit papano. Walong taong gulang ako nang una ako makapunta sa probinsya namin sa Bicol. Hindi naman kasi ako noon inuuwi ni mama sa probinsya dahil malayo ito sa Baguio kung saan siya nagtatrabaho at kung saan niya nakilala ang aking papa. Mula noong nakapag-asawa na si mama ay hindi na siya halos umuuwi at nagpapadala na lamang ng pera. Kung uuwi man siya noon ay mabilisan lamang ito at hindi ako sinasama dahil may luhin ako sa biyahe. Noong natuluyang nagkahiwalay sina mama at papa ay kinailangan kong magbakasyon muna kina lola dahil hindi ko kayang alagaan ni mama, Papa Dudut. Mula noon lahat ng espesyal na okasyon sa kalendaryo andun ako kay lola. Nailang pa nga ako nung una pero nang tumagal ay nakasanayan ko na ang kanyang presensya. Naalala ko noong bago-bago pa lamang ako sa probinsya. Hindi ako sanay sa buhay doon. Kaming dalawa lang ni Lola ang magkasama. Nahirapan akong masanay sa init at sa kulambo na nakakasagabal sa pagiging malikot ko sa kama. Hindi rin ako natuwa sa mga punong nakapaligid sa bahay dahil naaalala ko lagi ang mga kwento ng mga kaklase ko tungkol sa mga namamahay roon. Ilang gabi rin akong hindi nakatulog ng maayos dahil bawat kaluskos mula sa mga puno, iniisip kong may kapre o tikbalang na bababa para hilahin ang mga paa ko.
Pagdating naman sa mga pagkain ay hindi ko rin nagustuhan ang mga hinahanda ni Lola noon. O apo, gising ka na. Nakatulog ka ba ng maayos? Opo, Kaninang madaling araw kasi rinig na rinig ko pa yung kama mo eh. Mukhang galaw ka ng galaw. Kala ko hindi ka makatulog eh. nakatulog po ako. Halika na at pinaghanda kita ng makakain mo. Maupo ka na. May tusino po ba? Ay hindi pwede ang mga ganyang pagkain dito. Paborito ko po kasi yun eh. Pag natikman mo tong sinangag na sinabawan ng gatas ng kalabaw, makakalimutan mo na ang tosino. Oh? Gatas ng kalabaw? Walang ganito sa Baguio, ano? Paborito ito ng mama mo. Nung bata pa siya, nagbabaon pa yun ng gatas ng kalabaw pagpapasok sa eskwela. Ayoko po niyan, Lola. Ano bang ayaw mo eh, hindi mo pa nga natitikman? Hindi rin po ako kumakain ng sanangag. Ay, sinangag po pala. Masarap ako magsangag. Subukan mo ito, dali na. Lola, hindi ko po maintindihan yung lasa. Bakit? Nagkausap na ba kayo para hindi mo siya maintindihan? Parang malansa po yung gatas. Hindi naman po ganyan dapat yung gatas eh. Hindi ka lang sanay. Palibhasa yung gatas sa syudad lahat na proseso at puro asukal. Hindi yun maganda sa katawan. Teka at lalagyan ko ng konting asin. Wag po! Pandagdag sarap yan sa gatas. Ano po yung kulay brown? Ito. Hindi mo na maalala. Ito yung mga gamu-gamong pinahuli ko sa'yo kagabi, hindi ba? Yung pinalagay ko sa plangganang may tubig? Bakit niyo po niluto? Ginisa ko yan kasi bagay yan sa sinangag na kanin. Hinaluan ko ng konting asin para magkalasa. Simot-simot ang tawag namin dyan. Tuwing pagkatapos ng ulan, lumalabas ang mga yan. Kala ko po itatapon niyo yan. Bakit naman itatapon? Pagkain din yan. Malinis yan. Pero insekto po yan, hindi dapat kinakain. Marami ka pang dapat malaman sa probinsya na ito. Ganyan na ang reaksyon mo sa simot-simot. Paano na lang sa dagang bukid? Papakainin niyo rin po ba ako ng daga? Pwede naman. Kapag dumaan dito si Potpot, papahuli ako ng dagang bukid. Marami ngayon nun at busog. Kasi malago ang mga palay, masarap yun i-adobo. Ayoko po, Lola. O sige, hindi kita bibiglain sa mga pagkain ganon. Unti-unti muna. Simulan mo muna dyan sa gatas ng kalabaw at sinangag. Pwede mong tikman kahit konti itong simot-simot, baka magbagong isip mo. Ayoko po. O sige, ako na lang ang kakain nito. Maghihiwa ako mamaya ng kamatis at lalagyan ko ng konting bagoong. Pananghalian ko na ito. Ano pong kakainin ko mamayang tanghali? Tanghalian na agad ang iniisip mo hindi ka pa nga nakakatatlong subo dyan sa hinanda ko. May mga napitas na akong gulay dyan sa bakuran. Huwag ka munang magkarne para naman magkasustansya ka. Tingnan mo nga't hindi nakakatuwa yung kapayatan mo. Tapos medyo malaki pa ang tiyan mo. Sabi po may bulati daw po ako. Mukha nga. Kung ano-ano kasing pinapakain sa'yo ng mama mo eh. Kung dito ka lang talaga lumaki sa akin, gaganda ang pangangatawan at kutis mo. Lola, ayoko na po talaga nito. O anong kakainin mo? Tusino po. Wala ngang tosino rito. Kahit hindi na po ako kumain. Kawawa naman yung mga bulati mo kung hindi mo sila bibigyan ng pagkain. Lola naman eh. Gusto mo ba magpandesal na lang? May kesong puti pa ako. Kesong puti? Gawa rin yun sa gatas ng kalabaw. Ayoko na po nang galing sa kalabaw, Lola. Ay kailangan mo yun matikman. Teka, kukuhanan kita. Masarap yun sa baterole. Sandali lang apo ha. Taliwas sa inaasahan ko ay nasarapan ako sa kesong puting hinanda ni Lola. Noong napainit na nito ang pandesal, nilagyan niya ng kesong puti at kaunting asin sa ibabaw.
Sinabayan pa niya ng baterol na mainit. Naubos ko lahat ang hinanda niya at nakita ko naligayahan ng lola ko sa mga nakita niya. Mula noon ay naging komportable na ako kay lola at sa mga hinahanda nito. Naging komportable na ako sa buhay probinsya at hinahanap-hanap ko yun tuwing babalik ako ng siyudad. Naging routine ko na ang umuwi sa Bicol para dalawin ang lola ko tuwing bakasyon ko. Lagi kong pinipilit noon si mama na pauwiin ako sa Bicol kahit sinasabi nitong pwede naman na hindi na dahil nagdadalaga na ako at hindi na kailangang bantayan pa. Nangihinayang kasi ito noon sa gasto sa pamasahe at nasasayangan siya sa oras ko sa biyahe dahil madalas ay nagbubus lamang ako. Mag-isa lamang akong nagbabiyahe noon kahit 15 anyos pa lamang ako. Binibili na ako ni mama sa driver ng bus na kaibigan niya. Wala akong ibang nilulook forward sa buong taon kundi ang makauwi sa aming probinsya para makasama si lola. Naging paborito ko siyang tao dahil nararamdaman ko na sincero ang pagmamahal nito sa akin. Madalas niya akong inaabangan noon sa terminal para tulungan ako sa mga dala ko. Konti lang naman ang damit kong dala dahil madalas ay yung mga duster niya ang pinapagamit niya sa akin. Halos hindi kasi nagkakalayo ang katawan at height namin ni lola. Kaya pinapahiram niya ako ng duster. Ang mga madalas na bitbit ko noon ay puro pasalubong sa kanya. Puro strawberries na galing sa inipong kong baon at premyo mula sa mga patimpalak sa school. Bukod pa doon, lagi rin akong may binibili sa kanya noon na bag na galing sa ukay-ukay. Mahilig sa bag ang lola ko. Kaya tuwing malaki ang naiipon ko noon ay sinisiguro kong makakabili ako ng isa para sa kanya. Apo! Lola! Payakap ka ang lola! Abay, parang tumangkad ka! Dahil po yata sa gatas ng kalabaw. Naku, marami pa ako sa bahay natin. Baka umabot ka na sa Kisame bago ka umuwi ng Baguio. Ang lola talaga? Ay, teka po, bago tayo umuwi ng bahay, gusto kong makita mo tong bag mo. Binilhan mo ako? Wala po kasi akong regalo sa inyo ng birthday nyo Ngayon lang ako nakaipon. Eto po. Ay, ang ganda! Ang ganda, Apo! Payakap nga ako uli. Pakis nga sa pisngi. Pero sana, Apo, hindi ka na nag-abala pa. Hindi ko pa nga nagagamit yung isang bag na binili mo nun Okay lang po yan, Lola. Para may mga pagpipilian ka kapag lalabas ka. Hindi ka na mahihirapan, Lola, sa iteterno mo sa damit mo. Yan nga ang plano ko. Ay, ang ganda nitong nabili mo Sana hindi ito mahal Natawaran ko po yan. Alam ko po na mahilig kayo sa pula at kulay gold. Kaya binili ko yan. Tingnan niyo po yung burda ang ganda, di ba? Oo nga. Parang ito na ang paborito ko ngayon sa lahat ng bag na meron ako. Pangsimban niyo po yan o kaya pagpupunta kayo ng bayan. Kung buhay pa ang lolo mo, pangpasyal namin ito. Mahilig po ba kayo mamasyal ng lolo dati? Ay, oo. Pero yung sa malalapit lang. Di kami halos nakakalayo ng Bicol gawa ng hindi kaya ng bulsa. At syempre, mahina na ang baga ng lolo mo. Di ba nga, paubos na yung kalahati ng isang baga niya nang dahil dun sa naging trabaho niya sa minahan noon. Ay, hindi ko po alam yun, Lola. Kaya hanggang pangarap na lang yung pagpunta namin sa iba't ibang lugar Alam mo ba, tuwing bago kami matulog ng lolo mo noon, panay ang kwentuhan namin sa mga napapanood naming magagandang lugar sa Pilipinas. Kahit dun lang maranasan namin yung ganda ng mga lugar na yon. Kunwari na lang nandun kami. Tapos pinag-uusapan namin yung mga pwedeng gawin o bilhin. Naiinis na nga ang mama mo nun sa amin dahil daldalan kami ng daldalan, hindi siya makatulog. Katabing kwarto lang kasi namin siya Sayang naman. Sana po nakapasyal kayo noon. Kahit po isang beses lang nakalabas kayo ng Bicol, Lola. Ganun siguro talaga. Ay, pangarap ko rin dati ang makapagdala ng magandang bag sa bawat biyahe.
Yung paglalagyan ko ng kolorete at yung pamaypay ko na ditiklop, pati tabako at panyo ng lolo mo. Ay, sayang at hanggang bayan ko na lang ito madadala. Hayaan niyo po, Lola. Kapag nagkapera ako, kapag dalagang-dalaga na ako na lang yung kasama mong mamasyal. Talaga, Apo? Opo! Pag-iipunan ko ng maigi yung mga biyahe natin. Hindi kita titipirin sa pagkain, Lola. Basta magdalaga lang ako at magkaroon ng magandang trabaho. Pwede bang isama ang abo ng lolo mo? Pwede po. Bibilan ko kayo ng mas malaking bag para doon natin ilalagay si Lolo. Sana talaga naabutan ka ng lolo mo. Tiyak ako katutuwaan ka niya. Kung naabutan mo lang siyang buhay sana. Sa mga kwento nyo, buhay na buhay pa rin siya sa akin. Dagdagan nyo pa po yung mga kwento nyo tungkol sa kanya para mas makilala ko pa po siya. Oy, sige, pagka-uwi natin ngayon ng bahay, ipapakita ko sa yung ibang litrato na nakalkal ko nung naglilinis ako. Sige, maganda pong pag-usapan yan habang nagmimerienda ng nilagang buto ng langka. At gatas ng kalabaw. Naku, pumara na tayo ng jeep para makauwi na po tayo, Lola! Nagkakilala at nagkaigihan sina lolo at lola sa isang minahan. Natagalan bago sila ikinasal dahil hindi raw boto noon ang magulang ni lola kay lolo. Pinaglaban nila ang pagmamahala nila hanggang sa isang araw. Wala nang nagawang magulang ni lola. Natagalan din ang pagkakaroon nila noon ng anak at nung nabuo na si mama, wala silang mapagsidlan ng kanilang kasiyahan. Binalak nilang dagdagan pa ang anak nila pero hindi na kinaya pa ng obaryo ni lola. Kaya naman lahat ng atensyon at pagmamahal ay nasolo ng mama ko. Napakaswerte ni mama kung tutuusin. Buong buo niyang nakuha lahat ng oras ng lolo at lola ko. Nagtrabaho sa bukid si lolo nang maipasara ang minahan. Nagtungo sila sa Bicol ni lola para doon magsimula muli. Naging mahirap ang naging simula nila lalo't tanging trabaho sa minahan lamang ang alam nilang pareho. Hindi kalaunan ay nakasarayan naman nila ang pagbubukid. Si lolo naman ang naging tagahatid ng mga pagkain para sa mga magsasaka doon. Nabuhay sila ng maayos at nakaipon naman kahit papaano. Naitaguyod nila si mama pero hindi nila nagawang pagtapusin pa siya ng pag-aaral. Pinili ni mama na magtungo ng Baguio para doon hanapin ang kapalaran niya. Doon na rin ito nakilala si papa at doon na rin ito nakabuo ng pamilya. Tanging sina lolo at lola na lamang noon ang magkasama sa probinsya. Nangulila man sila noon kay mama, wala naman silang magawa dahil mas gusto ni mama na subukan ng kapalaran sa ibang lugar. Kaya naman ang oras, pagmamahal at atensyon ni na lolo at lola ay ibinabahagi na lamang nila sa isa't isa. Marami silang ibang pinagkakaabalahan. Nagtanim sila ng mga gulay sa bakuran at nag-alaga ng mga manok at pato. Natuto na ring manahi ang lola noon gamit ang makinang panahi na regalo ni lolo na kalaunay ginawa niyang negosyo. Inaral ng lola ko ang gumawa ng mga kurtina at napadali yon dahil maganda ang makinang nabili ni lolo. Sinabi ni lola na regalo yon ng lola noong anibersaryo nila. Hindi raw nakakaligtaan ni lolo ang magregalo tuwing may espesyal na okasyon. Kaya naman noong namatay ang lolo, malaking pagbabago sa kanya ang hindi makatanggap ng regalo. Kaya noong nalaman ko yon, sinikap kong mag-ipon mula sa mga baon ko para maregaluhan siya kahit maliit at murang gamit lamang. Marami pang naging kwento noon si lola tungkol sa pagmamahalan nila ni lolo. Lahat ay tumatak sa akin at nangarap ako na sana balang araw ganito ang maging love story ko. Kahit matagal nang wala ang lolo ko ay nararamdaman ko pa rin ang matinding pangungulila ng lola ko sa kanya na parabang kahapon lamang na ilibing ang lolo. Lagi itong naluluha noon kapag nababanggit siya tungkol sa masasayang alaala nila ni lolo. Naisip ko nga pwede ka palang masaktan ng masasaya at masasarap na alaala. Papadudot maraming gabi kong narinig ang lola ko na umiiyak mag-isa.
Pigil man yun noon pero naririnig ko pa rin dahil manipis lamang ang dingding na pagitan ng mga kwarto namin. Madalas ay pinupuntahan ko siya noon kapag umiiyak siya. Lola? Oh, bakit? Nakakagulat ka naman. Hindi ka ba makatulog? Kayo nga po tong hindi makatulog eh. Naririnig ko po kayo sa kabilang kwarto. Tabihan kita, Lola ah. Naalala niyo na naman po ba ang lolo? Napanaginipan ko kasi siya. Kumakain daw kami ng ginatan dyan sa bakuran. Paborito niya yun eh. Parang ngayon niyo lang po ulit na panaginipan ng lolo ah. Kasi anibersaryo namin ngayon. Tuwing anibersaryo at Pasko, madalas ko siyang napapanaginipan. Ito kasi yung mga paborito naming okasyong dalawa. Lalo na ang anibersaryo namin. Ano po bang nangyari sa panaginip niyo, Lola? Nagluto raw ako ng ginatan. Tapos inaya ko siyang kumain dun sa bakuran. Ako lang yung nagsasalita. Hindi siya umiimik. Nakatingin lang siya sa akin. At nakita ko sa mga mata niya na magkahalo yung lungkot at saya niya. Niyakap niya ako nung sinabi ko sa kanya na gusto ko na lang sumama sa kanya. Yung yakap niya parang sinasabi niya na wag muna. Lola, huwag kang sasama sa kanya ah. Ako naman tong iyak gabi-gabi kapag ginawa niyo yun. Matagal ko nang gustong sumama sa kanya pero parang ayaw naman niya akong kunin. Nahinto lang yung kagustuhan kong bawian ng buhay nung dito ka na namamalagi. May dahilan na ako eh. May dahilan na ako para gumising. Ano po bang gusto niyong gawin ngayong anniversary niyo ni Lolo? Gusto ko sanang pumunta dun sa bukid. Doon kasi kami madalas nagme-merienda tuwing anibersaryo namin. Sige, pagkagising natin mamaya, dun tayo pupunta. Gagawa tayo ng merienda at magbabaon ng pwedeng inumin. Gusto ko ng kapeng walang asukal o gatas. Yun kasi ang paborito ng lolo mo noong nabubuhay pa siya. Gagawin natin lahat yan mamaya pagkagising natin. Kaya para may lakas po tayo mamaya, matulog na po tayo, ha? Di ko nga alam kung makakatulog pa ako nito eh. Pilitin niyo po, la. 2:00 pa lang po ng madaling araw, oh. Mahaba pang hihintayin natin bago magliwanag. Baka maiyak lang ako ulit kapag sinubukan kong ipikit ang mga mata ko. Gusto niyo po ba dito na lang muna ako matulog sa tabi niyo? Para kung sakaling maririnig ko ang hikbi niyo, yayakapin ko po kayo. Mabuti pa nga siguro. Hindi ko kayang mag-isa ngayon eh. Hindi na po kayong magiging mag-isa. Andito na po ako eh. Para kang lolo mo. Hindi ako pinapabayaang matulog mag-isa o maging malungkot mag-isa. Laging nakasaklolo sa tuwing kailangan ko. Baka sinadya ng lolo na gawin akong bantay niyo, Lola. Baka nararamdaman ng lolo mo na kailangan ko talaga ng bantay. Matulog na po tayo ha, para makabalik tayo dito bago bumaba ang araw mamaya. Samahan mo muna akong ipagdasal ang lolo mo. Mukhang kailangan niya yun ngayon. Sige po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mula noon tuwing naririnig at nararamdaman kong malungkot ang lola, tumatabi na ako sa kanya. Hindi ko kayang makita siyang nasa mababang emosyon. Kaya lagi akong sumasaklolo sa tuwing napapansin ko noon na nananahimik na lamang siya dahil sa lungkot. Pinakaayaw ko noon na makita ay yung mga luha ng lola ko. Para ba akong sinasaksak sa puso ko sa tuwing hindi ko siya napapasaya. Kaya naman inaral ko ang lahat ng bagay na pwedeng magpatawa sa kanya. Para pangontra ko sa kanyang kalungkutan. Ito ang dahilan marahil kung bakit lumaki akong komedyante sa lahat. Nasimulan kasi yung pagpapatawa ko noong lumalaki na ako kasama ang lola ko. Noong nasa kalagitnaan ako ng kolehiyo ay naging bihira na ang pag-uwi ko noon sa Bicol.
Bukod kasi sa pag-aaral ay nakahanap na rin ako ng trabaho dahil nahihiya na ako kay mama sa laki ng gastusin ko sa pag-aaral. Nagtrabaho ako noon bilang assistant sa isang politiko na kakilala ni mama. Wala na ako halos oras noon para sa sarili ko at nauubos lahat sa trabaho at pag-aaral ko. Hindi yon naunawaan ng lola ko at naiintindihan ko naman yung pagtatampo niya. Yung bihirang pagdalaw ko kasi noon ay umabot sa puntong hindi na ako talaga nakakauwi kahit na Pasko. Pinilit ko namang ipaliwanag sa kanya ang kalagayan ko at natuwa ako na tinanggap niya yon. Yun nga lang ay madalas pa rin po itong nagpapakita ng hinanakit lalo't hindi ako nakakasagot sa mga sulat niya. Paano ba naman kasi Papa Dudut tamad ako magsulat at magpunta sa post office para ipadala ang sagot sa mga liham niya sa akin. Wala kasing cellphone noon ng lola dahil hindi rin naman ito kayang basahin ang maliliit na letra sa cellphone. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang may tumatawag na unknown number sa aking cellphone. Hello? Sino to? Ami! Apo! Ikaw na ba yan? Lola? Ay, ikaw nga! Cellphone niyo po ba to, Lola? Oo! Nakuha ko yung pension ko! Saan niyo po binili yung cellphone niyo? Ang gara naman. Binenta sa akin ni Pinyong. Yung sugarol dito sa atin. Mababa niya lang binenta sa akin. Gawa nga ng kailangan niya ng pambayad sa inutangan niya. Nagkaaberya. Kasi nga mahilig sa sugal. Baka naman po maraming sira yan, ha? Basta wag lang yung pangtawag ang masira rito para makausap kita kahit dito man lang. Mabuti po't natuto na kayo mag-cellphone. Sino nagturo sa inyo? Yung apo ng kasamahan kong senior. Isang linggo mahigit niya akong tinuruan. Tawag lang ang inalam ko at sinabi kong hindi ko na maaaral yung text-text na yan. Napakaliit na mga letra naduduling ako. Okay po yan, Lola. Hayaan niyo't ako na maglo-load sa inyo. Ay wag na, may pensyon at ipon naman ako. Ako na ang gagastos para sa load ko. Natuwa naman po ako at matatawagan niyo na ako. Paano? Hindi ka naman sumasagot sa mga sulat ko. Nakakatampo ka na nga eh. Sorry na po, Lola. Ha? Alam niyo naman pong graduating ako. Tapos... Oo, alam ko na yan. Naiintindihan naman kita kaya nga ako yung gumawa ng paraan para makausap pa rin kita eh. Namimiss na kitang talaga. Lalo na nung mahal na araw. Hindi ka man lang umuwi para makapagbisita iglesia tayo. Alam mong tradisyon natin yung dalawa eh. Nag-summer classes po kasi ako, Lola eh. Ang daming pinagawa ng mga instructor namin kaya ginamit ko po yung mahal na araw para tapusin lahat yun. O di sana man lang nagsabi ka para alam ko. Babawi naman po ako sa inyo, promise yan. Kailan pa kaya yan? Yan din yung sinabi mo nun sa akin pero hindi ka naman talaga bumawi. Hayaan nyo kapag medyo gumaan-gaan yung trabaho ko at saka yung mga ginagawa ko sa school, uuwi po talaga ako kahit 2 araw lang. 2 araw lang? Yun po kasi yung pinaka-pwedeng bakasyon ko eh. Nalungkot naman ako lalo. Masyadong mabilis ang 2 araw. May cellphone ka na naman, Lola eh. Sa ngayon, kahit mag-usap na lang po muna tayo dito. Pwede na po yun kahit paano. Pwede kitang tawagan lagi para kumustahin? Opo, basta wala lang klase o trabaho, pwede po tayo mag-usap ng matagal. May gagawin ka ba ngayon? May ikukwento kasi ako sa'yo. May oras pa naman po ako, Lola. Ano po ba yon? Ikukwento ko lang sana sa'yo yung bagong grupo na nasalihan ko. Hinila lang ako ni Kumaring Eding ko dun eh. Saan po ba yan? Baka naman kulto yan, Lola, ha? Hindi yung mga gumagawa ng basket. Buryong na ako rito sa bahay kaya sumama ako. Proyekto raw yun ng mga madre para sa mga senior na katulad ko. Maganda yan para may pinagkakaabalahan kayo. Nakakatulong pa kami. Bawat benta ng basket na magagawa namin, mapupunta lahat yun sa bahay ampunan na suportado ng mga madre. Ay, nakakatuwa naman po yan. Binida nga kita dun sa isang madre. Ay, Lola, tawag ka sa akin mamaya, ha? Nandito na kasi yung boss ko. Anong oras kaya? Kasi... Sige na, Lola. Mukhang mainit ang ulo ng boss ko eh. Bye! I love you!
Nakailang tawag sa akin noon si Lola pero hindi ko nagawang sagutin dahil ipinagbabawal ng boss ko ang gumamit ng cellphone habang nasa trabaho. Nang nakauwi na ako saka ko nakita ang missed calls niya pati ang mga text nito na mali-mali pa. Sinubukan niyang mag-text dahil nahihirapan siya noon at doon ay nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Bago ako matulog noon ay tinawagan ko siya na agad naman itong sinagot. Nahalata kong nagising lamang ito dahil sa pagtawag ko. Ramdam ko noon na inaantok pa ito pero gusto niya akong makausap at makakwentuhan. Pinatuloy ko ang nauudlot nitong kwento tungkol sa pagbibida niya sa akin doon sa madre. Narinig kong muli ang pagsigla ng boses niya habang nagkikwento ito sa akin. Lumipas ang ilang buwan at nagpatuloy ako sa pagiging busy sa buhay ko. Hindi ko na malayan, napapalapit na ang Pasko at pinangako ko sa lola ko na uuwi ako. Pero mukhang mababali ko na naman yon at nangyari nga noong sumapit ang Kapaskuhan. Naalala ko kung paano umiyak noon ang lola ko sa akin dahil inaasahan nito na makakasama niya ako sa Pasko. Nagpaliwanag ako at sinabi kong uuwi ako sa kanya sa ibang araw dahil hindi na rin ako nakapagpareserba ng biyahe sa bus. Tinanggap na lang niya ang paghingi ko ng tawad at umasa ito. Natutupad ako sa pangako kong uuwi ako sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan matapos ang Pasko ay tinupad ko naman ang pangako kong pag-uwi. Walang kahit na anong okasyon noon at bigla na lang akong umuwi ng walang pasabi sa aking lola. Nagulat nga ito nang makita ko at niyakap ako nito at saka inakay patungo sa mesa para ipaghanda ako ng makakain. Inaasahan kong gatas ng kalabaw ang ihahain ito sa akin tulad ng mga naunang dalaw ko sa kanya. Pero nag-iba na ang inabot nito ng araw na yon. Kape. Kape ang inihain niya sa akin. Kape? Naisip ko kasi, dalaga ka na. Hindi na uubra ang gatas ng kalabaw sa'yo. Hindi naman po ako nagkakape. Sanayin mo na. Kailangan ng katawan mong magising-gising mula sa pagod. Alam kong hindi mo mapagsasabay ang trabaho at pag-aaral mo. Kailangan mo ng kape para mabalanse yan. Diyan kami kumakapit ng lolo mo nung nasa minahan pa kami hanggang sa mapadako kami sa bukirin. Mahilig po kayo sa kape ni Lolo, no? Ay oo, sobra. Pagkagising sa umaga, kape agad ang hinahanap ng lolo mo. Bandang hapon na yung susunod naming kape. Nagkakape kami madalas sa plaza o kaya sa bukirin. May baon kami laging termos. Tapos ang huli naming kape ang pinakapaborito ko. Tuwing madaling araw. Kapag nagigising kami pareho, magkukwentuhan muna kami sandali sa kama. Tapos babangon at magtitimpla na ako ng kape naming dalawa. Itutuloy namin ang kwentuhan. Dito, sa mesa na ito. Diyan siya sa pwesto mo madalas. Hindi kami titigil sa kakakwentuhan hanggang sa lumamig ng mga kape namin. Ang saya niyo talaga siguro noon, Lola, no? Ang sarap yung may kakwentuhan ka kahit anong oras mo gusto. Oo. Kasi hindi lang asawa ang turing ko sa lolo mo, kung hindi matalik na kaibigan. Kaya ikaw, kung hahanap ka ng magiging nobyo mo, siguraduhin mo lang na hindi lang sa lambingan yun magaling, kundi maging kaibigan mo rin. Yun po ba ang sikreto ng relasyon niyo? Para sa akin, oo. Kasi yung kilig naman, nawawala yan kapag tumagal. Ang hindi dapat mawala, yung pagkakaibigan ninyo. Mahalaga yon para hindi kayo manawa sa isa't isa. Pero bakit may mga tao na kinakaibigan mo na, binibigay mo na lahat, iiwan ka pa rin? Kasi hindi kayo uubra para sa isa't isa. May darating pa. Paano kung ayokong may dumating pa na iba? Paano kung gusto ko pa rin yung umalis na? Hindi darating sa'yo ang tamang tao kung hindi mo papakawalan yung mali para sa'yo. Pwede namang siyang maging mali habang buhay sa akin. Huwag lang siyang umalis. Ito ba'y puro tanong lang o nangyari na ito sa'yo?
Gusto ko ng katulad ng love story niyo ni Lolo. Hindi ko naabutan yun pero base sa mga kwento ninyo, alam kong yan ang kailangan ko. Apo, ito ang love story namin. Hindi naman pwedeng parehas na parehas tayo. Guguhit ka mismo ng sarili mo at makukontento ka ron. Kasi yun ang pinili mo. Naiintindihan mo ba? Pero gusto ko yung gayang-gaya nung sa inyo kasi sigurado na matibay yan. Yan po yung kailangan ko. Kung sino man niyang nang iwan sa'yo, gusto ko siyang pasalamatan. Kasi sigurado ako, mula nung iniwan ka na niya, alam mo na kung ano yung talagang kailangan mo at hindi siya yon. Eh sino po? Hindi ko alam kung sino siya, pero ang alam ko lang, nakaisang hakbang ka na papunta sa kanya. Huwag ka sanang mapagod humakbang pa para mas mapalapit sa kanya. Ilang hakbang pa po kaya ang kailangan ko, Lola? Naiinip ka na ba? Kasi gusto ko na makasama siya kung sino man siya. Para mas mahaba yung oras na magkasama kami. Para masulit ko. Kasi alam ko balang araw, may isa sa amin ang mauunang bawian ng buhay. Parang si Lolo. Bakit kasi yung dulo na agad ang iniisip mo? Kasi yung dulo yung totoo eh. Kung ganyan ka lagi mag-isip, mas lalo kang matatakot humakbang para makilala yung para sa'yo. Lola, may tanong lang ako. Ano yon? Bakit hindi na kayo nag-asawa ulit nung mamatay si Lolo? Bata pa naman kayo noon, sigurado ako. Marami pang sumubok na manligaw sa inyo. O kaya, syempre, nakaramdam kayo ng lungkot. Alam niyo na, kailangan niyo rin ng kasama. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Eh nakuha ko na yung the best para sa akin. Hintayin na lang ako ng lolo mo. Magkakasama rin kami balang araw. Huwag nga po kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Hindi ko naman sinasabi ngayon na ako kunin. Malawak lang ang isipan ko at alam kong balang araw, mahahawakan ko ulit ang kamay ng lolo mo. Hindi po ba nagbago kahit konti yung naramdaman nyo kay Lolo? Kahit ngayon na hindi nyo na siya nakakasama? Hindi. Ang pag-ibig kapag totoo, nasaan man ang katipan mo, hindi yun magbabago. Di mata ang pinapairal sa pag-ibig. Kung hindi puso, di ko man siya nakakasama o nakikita. Sa puso ko andito lang siya. Ang pait naman po nito, Lola. Dahan-dahan kasi sa pag-inom. Alam mong hindi ka pa sanay sa pait ng kape eh. Kailangan ko ng masanay para kapag nakilala ko na yung forever ko, maaaya ko na siyang magkape. Sige, tutulungan kitang masanay sa kape. Tuwing pupunta ka rito, hahainan kita ng kape. Dadagdagan ko lagi ang pait para makasanayan na ng dila mo. Basta dadalaw ka ulit, apo, ha? Tinupad nga ng lola ang pangako nitong ipagtitimpla ko ng kape tuwing uuwi ako sa kanya. Sinubukan ko sa abot ng aking makakaya na umuwi kahit gipit ako sa oras dahil sa trabaho at pag-aaral. Inisantabi ko muna ang love life dahil nai-inspire ako sa sinasabi ng lola ko na kahit na hindi ko hanapin ang pag-ibig, husay ang darating kapag handa na akong saluhin ito. Humingi rin ako sa aking lola ng picture nilang dalawa ni lolo. Nilagay ko yon sa wallet ko para sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob sa pagdating ng the one para sa akin ay kailangan ko lang tignan ang larawan nila at gagaan na muli ang lahat. Tuwing masama ang loob o di naman kaya ay may problema ako, sinasanay ko na ang sarili kong puntahan lagi ang lola ko, gaano man yon kalayo. Ginawa kong gamot ang presensya ng lola ko at malaki ang naitulong nito sa akin. Nakatulong din ang bawat mapait na kape na inihahanda nito sa akin. Sinabi nga niya kung nakayanan ko ang pait ng kape ay makakayanan ko rin ang ibang pait ng buhay. Natawa na lamang ako pero alam kong tama siya at kailangan ko yon. Tulad naman kasi ng kape ay kaya ko pa rin yon patamisin sa tamang lagay ng asukal at magiging maayos muli ang lahat. Tatamis muli ang dating mapait.
Ganon ko tinitignan ang buhay tuwing may pait akong pinagdadaanan. Nung nakapagtapos ako ng pag-aaral at nalipat sa Metro Manila ay hindi na ako muling nakabalik pa ng probinsya para dalawin si Lola. Naging sobrang busy na ako sa trabaho ko at hindi ako nakakakuha ng leave. Nangarap kasi ako noon ng promotion sa work kaya nagpakitang gilas ako. Aware kasi ako noon na matindi ang kompetisyon sa trabaho at kapag nagpabaya ako ay makukuha sa akin ang pangarap kong posisyon. Nagpaka-busy ako sa trabaho na para bang dito lang umiikot ang mundo ko. Tila nakalimutan ko na noon ang lola ko. Hindi ko na nasasagot ang mga tawag niya dati sa akin at hindi na rin ako tumatawag sa kanya pabalik dahil madalas ay nakakalimutan ko yon. Hindi pa rin naman ako nakakalimutan kumustahin ang lola kahit gano'n na ang nangyayari noon. Nagpapadala ito ng mga sulat noong napansin niyang hindi na umuobra ang tawag ko sa kanya. Marami siyang naikwento sa akin sa mga nangyayari sa kanya sa probinsya. Nilakipan pa nga niya yon ng mga larawan niya mula sa kanyang lumang kamera. Naawa nga ako dahil kailangan pa nitong magpa-develop sa bayan na mag-isa para namang may mapadalang larawan sa akin. Nung minsang tinawagan ko siya at sinabing hindi na niya kailangan magpadala pa ng mga litrato pero sinabi niya na ito raw ang paraan niya para isali pa rin ako sa araw-araw. Nakonsensya ako dahil nakagagawa pa rin ito ng paraan para ma-involve ako sa buhay niya. Ngayong hindi ko yon magawa para sa kanya. Nakagalitan na nga rin ako ni Mama dahil nabalitaan nito na hindi ako nagpaparamdam gaano kay Lola. Nagsabi ito na matanda na ang Lola at anumang oras ay pwede na siyang sumama sa aking lolo. Doon ako nakaramdam ng guilt. Hindi ko napansin na sa paghahabol ko sa oras at promosyon ay napag-iwanan na ang lola ko at anumang oras ay pwedeng sunduin na siya ng Diyos. At dahil doon ay nagpa siya akong kumuha ng 1 linggong leave sa trabaho para dalawin si Lola. Hindi nito alam ang pag-uwi ko dahil bala ko siya noon na sorpresahin. Nangyari naman ang plano ko. Noong nakita niya ako ay nanlaki ang mga mata niya at niyakap ako na para bang ilang dekada kaming hindi nagkita. Ami! Lola! Payakap nga ako, Apo! Bakit naman wala kang pasabi na uuwi ka? Gusto ko lang kayong sorpresahin. Sorpresa talaga ako. Hindi ka naman na kasi umuuwi talaga. Tunog nang nagtatampo ah. Sino bang hindi magtatampo? Ilang taon akong mag-isa rito. Parang ako pa tong nahihiya tuwing susubukan kitang tawagan. Gawa nga nang hindi ka naman sumasagot. Kaya nga po ako nandito eh. Babawi na ako. Tara na po sa loob at kaping-kapi na ako. Gusto mo ba magmeryenda na lang ng puto? Meron pa ako dyan, kabibili ko lang kaninang umaga. Ayoko ng puto, Lola. Ang gusto ko ngayon, yung kape na tinitimpla mo lagi. Kanina ko pa nga nalalasahan habang nasa biyahe pa lang po ako eh. Tsaka diba tradisyon na natin yun? Kasi nasa Maynila ka na Bakit po? Bawal na po ba kaming mga taga Maynila sa kape? Hindi naman. Nabalitaan ko lang kasi dun sa anak nung kapitbahay natin na nurse sa Maynila. Ano raw? Masarap daw yung kape ron. Mahal at masarap. Oh, tapos po? Nakakahiya nang ipagtimpla ka pa ng kape. Alam mo namang nabibili lang sa tindahan yung mga kapeng hinahain ko sa'yo. Wala pang 10 piso ang ginagastos ko. At bakit nyo naman po iisipin na kailangan ko ng mas mahal na kape? Naiintindihan ko lang kasi na mas maganda na yung buhay mo ngayon kumpara nung nag-aaral ka pa at nasa akin ka pa tuwing bakasyon. Lola naman, kahit pinakamahal na kape ang iharap mo sa akin, just na kape mo pa rin ang lilingunin ko. Sinasabi mo lang yan para pagaanin ang loob ko. Ay hindi po, maniwala po kayo. Hindi ako nagkakape ng mga ganun sa Maynila. Kasi lagi kong inaabangan yung kape nyo tuwing bumabalik ako dito. Bakit hindi ka na bumalik noon para napagtimpla pa kita? Talagang may tampo pa ang lola. Andito na nga ako oh.
Babawi na ako sa inyo. Simulan natin dyan sa kape nyo, ha? Tara! Ay, may isa pa pala akong sorpresa sa'yo. May boyfriend na kayo, Lola? Sira! Marinig ka ng lolo mo, kagalitan pa ako. Ano nga po yung sorpresa nyo? Nung nakaraang taon, inipon ko yung pensyon ko para palagyan ng aircon yung kwarto mo. Naisip ko kasi, kapag balak mo nang bumalik dito, hindi ka na kailangan magtiis sa electric pan. Baka katulog ka na ng maayos. Lola naman, bakit kailangan yung gawin yun? O hindi ka ba masaya? Parang natutulog ka lang sa Baguio sa lamig. Sana po inipon nyo na lang para ipangbili ng mga gusto nyo, lalo na ng mga gamot nyo. Hindi ko naman kailangan ng aircon dito eh. Ang sarap kaya ng hangin dito. Mainit nga. Ako nga tong naaawa sa'yo kasi naririnig ko pa yung tunog ng pamaypay mo. Kahit may electric pan ka na. Bihira lang naman yun, Lola. Sana hindi na lang talaga kayo gumastos sa aircon. Gusto ko lang namang maging komportable ang tulog mo. Komportable naman po ako basta katabi ko kayo, di ba? Ang laki-laki mo na. Di na tayo kasya sa kama ko. Ay, pilitin natin! Sa susunod na buwan pala, death anniversary ng lolo mo. Makakauwi ka ba sa padasal? Ay naku, Lola, hindi ko alam kung kaya. Inubos ko na kasi yung leave ko ngayon para makapag-stay po ako ng matagal dito. Ah, ganun ba? O sige, sabihan mo na lang ang mama mo para kung sakaling gusto niyang sumama magpadasal. Ano pa po ba yung mga kailangan nyo sa padasal? Doon na lang po ako babawi sa inyo. Napanaginipan ko pala nung isang gabi. Humihingi ng baboy ang lolo mo. Tapos, may 2 babae at 1 bata na nasa kusina natin. At may inaalok na baboy. Pumayag ako. Hala, ano kayang ibig sabihin ng panaginip na yun? Baka nga talagang gusto ng lolo mo na magkatay ng baboy. Naalala ko nga Sabi pa niya, yung malaking baboy daw sana. Hala, parang di naman ata praktikal na kumuha ng malaking baboy. Kasi wala naman kayong magiging bisita nun, di ba? Yung mga byuda lang na magpapasimula ng padasal. 4 sila at saka siguro isasama nila yung mga anak nila. Paano kaya kung bumili na lang po tayo ng naluto na baboy? Kahit ilan po tayo pa ng baboy yan para lang po praktikal. Gusto ko kasi yung buong baboy na dito kakatayin sa bahay. Yun kasi ang bili ng lolo mo sa panaginip Panaginip lang naman yun, Lola. Maiintindihan naman siguro ni Lolo kung sakaling wala yung hiling niya. Ngayon ko lang napanaginipan ng lolo mo na humihiling Pakiramdam ko kailangan ko yung sundin. Uy, di sige po kung sa tingin nyo talagang kailangan. Ako na po yung bahala dyan. Basta kahit anong mangyari magbababoy tayo sa death anniversary ng lolo mo. Opo, ako na pong bahala doon. Huwag nyo na pong isipin yun ha. Papadalan ko po kayo tapos kayo na po yung bahalang mamili ng pinakamalaking baboy na gusto nyo. Sana makauwi ka nun, Apo. Malabo po, Lola Pasensya na ha. Naaalala ko pa kung gaano kalungkot ang mukha ni Lola noong sinabi kong hindi ako makakadalo sa padasal para sa death anniversary ng lolo. Dati naman kasi ay hindi na ako nakakadalo at hindi naman siya nalungkot. Naisip ko lang kasi noon na baka masyado nitong dinibdib yung napanaginipan niya kaya pakiramdam niya ay kailangan niyang gawing extra special ang death anniversary ni lolo. Hindi naman ito gawain noon na kumuha pa ng magdarasal. Siya na nga lang ang gumagawa noong mag-isa. Sapat na sa kanya noon na magsimba sa umaga sa death anniversary ni lolo. Tapos sa bandang hapon ay magdarasal ito sa altar at sasabayan niya noon ng atang na kaning malagkit na may kalahating itlog sa ibabaw. Yon ang unang beses na gusto niyang magkatay ng baboy para sa death anniversary ni lolo. Para maibsan noon ang lungkot ni Lola ay minabuti kong ibuhos lahat ng atensyon ko sa kanya. Ginawa namin lahat ng mga nakasanayan naming gawing dalawa. Nagtabi kaming matulog noon at nagkwekwentuhan pa kami hanggang sa abuting kami ng madaling araw. Dahil hindi kami dinadalaw ng antok noon ay magkakape na lamang kami at itutuloy ang kwentuhan.
Para bang binuhay ko muli ang mga nakasanayan nilang ginagawa ni Lolo noong nabubuhay pa ito. Tuwing hapon naman noon ay nasa bukid kami at umiinom ng baterol at kumakain ng hopya. Bago ako umuwi noon sa Metro Manila ay pumunta kami sa isang mall para ibili ko siya ng brand new na bag. Natuwa ito at naiyak dahil may panibago na naman daw siyang bag. Naalala raw niya noong ukay-ukay lang ang nabibili ko sa kanya noon. Naiyak na lamang ako dahil noong binalikan ko yung panahon na yon ay walang-wala ako. Pero noong pagkakataong nabilhan ko na siya ng bagong bag ay naisip kong may narating na pala ako. Nang araw na aalis na ako ay nagpumilit ang lola na ihatid ako sa terminal. Dati naman ay hindi niya yon ginagawa dahil nalulungkot lang daw siya. Pero noong time na yon ay nag-iba. Noong dumating ang bus ay niyakap ako nito ng mahigpit at sinabing dumalaw lang ako kapag may oras ako. Maghihintay daw siya. Inalikan ako nito sa noo at inabutan ng panyo para pangpunas ko raw ng mukha ko kapag nahulas ako sa biyahe. Noong nakasakay na ako sa bus at umandar na yon ay nilingon ko siya at nakita ko nakatayo pa siya noon kung saan ko siya iniwanan. Kumaway ito noon sa akin at kumaway din ako pabalik. Noong nakalayo na ang bus ay bigla akong naiyak nang hindi ko alam. Marahil ay pahiwatig yon na hindi ko na muling makakasama pa ang lola ko. Sa mismong death anniversary ng lolo ko ay binawian ng buhay ang lola ko. Kung hindi nagpunta ng mas maaga roon ang mga biyudang mangunguna sa padasal ay hindi nila makikitang wala ng buhay ang lola. Namatay sa tulog ang lola. Noong gabi bago siya mamatay ay nakausap ko pa siya at sinabi ko sa kanya na napanaginipan ko siyang kumakain kasama ng lolo ko sa kusina. Sinabi ni lola na kinabahan siya roon dahil ayon sa mga matatanda, huwag raw makikisabay o kukunin ang pagkaing inaalok ng taong patay na dahil malaki ang tsansa na bala ka na niyang isama. Naalala ko pa noong tinawag ni mama sa akin ang masamang balita. Nasa trabaho ako noon. Hindi ko noon may galaw ang katawan ko noong sinabi niyang wala na si lola. Biglang nag-flashback lahat ng alaala namin. At nakadagdag yon para mas lalong maging masakit ang pagharap ko sa katotohanan na wala na siya sa buhay ko. Muli ko namang inalala ang mga huling araw na nakasama ko ang lola ko noon habang nakaharap sa kanyang kabaong. Nagtuloy-tuloy na ang pagbagsak ng mga luha ko. At hindi ko na yon pinunasan pa. Pinisil ni mama ang balikat ko para bigyan ako ng hudyat na ituloy ko lang ang pag-iyak para hindi yon maipon. Nang naubos ko ng lahat ng luhang baon ko, kinuha ni mama ang kamay ko at doon ay may pinatong siyang gintong kwintas sa ibabaw ng palad ko. Oh, ano po to? Kwintas yan ng lola mo. Isasama po ba natin sa libing sa Sabado? Hindi. Sa'yo na yan. Dati pang sa'yo dapat napunta yan. Sa akin? Teka, hindi ko po kayo maintindihan. Nagsabi ako sa kanya nung nasa kolehiyo ka na baka hindi na kita mapatuloy na mapag-aral dahil natanggal ako sa trabaho noon. Ha? Natanggal kayo sa trabaho? Bakit hindi ko alam yun? Nag-usap kami ng lola mo na huwag ipaalam sa'yo para hindi makasira sa pag-aaral mo. Saan po kayo nakakuha ng pera pang tustos sa atin? Galing sa pensyon ng lola mo. Nagpapadala siya sa akin para may panggastos tayo hanggang sa makahanap ako ng bagong trabaho. Itong kwintas na to. Nung time na sinabi ko sa kanya na kulang ako sa pang-tuition mo, pinapabenta niya yung kwintas na yan para pangdagdag. Malaking halaga sana ang mapagbebentahan yan. Mahalaga yan sa kanya eh. Yan ang unang regalo ni tatay kay nanay nung kasal nila. Bakit hindi niyo binenta? Munti ka na. May kolektor ng balak bilhin yan pero umatras ako. Pakiramdam ko pinagnanakawan ko ng ala-alang lolo't lola mo. Mabuti na nga lang at nakakuha ka kaagad ng part-time na trabaho nun. Kaya laking luwag sa dibdib ko na hindi ko na kailangang ibenta pa yan. Alam ba ng lola na hindi niyo to binenta?
Hindi. Kasi alam ko magpupumilit lang siyang ibenta ko para may pandagdag kang pera sa pag-aaral mo. Mahal na mahal ka ng lola mo. Sana alam mo yon. Hindi ko man lang natumbasan lahat ng pagmamahal niya. Hindi mo naman kailangang tumbasan yun. Kailangan mo lang tanggapin. Kung may babalik ko lang po yung mga oras na tumatawag siya. Walang alinlangan sasagutin ko yun. Kasi ngayon kahit panay ang titig ko sa cellphone ko, wala na yung mga tawag niya. Wala na akong aasahang tawag pa mula sa kanya. Hindi na tayo makakatanggap pa ng mga sulat at litrato na galing sa kanya. Yung mga litrato niya habang kumakain. O kaya kapag may nakita siyang bagay na gusto niyang ipakita sa atin. Yung pipicturan pa niya at ipapadevelop para lang makapag-share siya sa atin ng nangyari sa buong araw niya. Pero tayo, tinake for granted natin lahat kasi akala natin hindi siya mawawala. Hindi siya madadagdagan ng edad. Tsaka hindi siya kukunin basta-basta. Nakalimutan natin na limitado na ang oras niya. Masyado tayong naghahabol sa ibang bagay na hindi man lang natin nagawang habulin yung oras natin na kasama siya. Ayoko na pong makaramdam nitong pagsisisi. Sakit-sakit po kasi sa loob eh. Kaya nga iniisip ko na lang, ayos na rin siguro to para makapagpahinga na siya. Para hindi na siya laging nag-iisa. Para makasama na niya ang lolo mo at Ton kung nasan man silang dalawa, magkakakwentuhan ulit sila. Yan na nga lang din, Ma, yung pampalubag loob ko ngayon. Matagal na niyang kinukwento sa akin dati na gusto na niya makasama ulit ang lolo. At sigurado ko, magkayakap na sila. Nagpapalitan ng mga kwento. Habang suot ni Lola ang pulang bestida niya. At habang inaalayan siya ni tatay ng gumamela. Sana masaya na sila ngayon pareho. Sana masaya na sila. Tatlong taon nang nakakaraan mula nang namatay si Lola, pero hanggang sa ngayon kapag inaalala ko ito ay nasasaktan pa rin po ako. Baka nga totoo na wala naman talagang nakaka-move on sa pagkawala ng minamahal nila sa buhay. Nasasanay lang tayo na wala na sila sa tabi natin. Nasasanay lamang tayo sa sakit, namamanhid at nagpapatuloy. Kaya siguro kapag binalikan mo ulit yung mga panahong kasama mo pa sila ay kumikirot pa rin. Papa Dudut, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento ng aking lola Lolita. Alam ko kung nasaan man siya ngayon ay masaya ito na ginawa ko ang kwento niya para makatulong sa ibang tao na nagpapabaya ng oras para sa mga minamahal nila. Sana'y magamit ang kwento ng lola Lolita ko para ma-realize ng lahat na kapag oras ang naubos, kahit na anong habol mo ay hindi ka na makakapagpuno. Muli, maraming salamat sa inyo. Ako ang inyong kabarangay forever, Ami. Hanggang kailan ba natin iisang tabi ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi? Bakit kailangan pa nating paabutin sa dulo ang lahat bago tayo matuto? Ilang beses na tayong nakaranas na magsisisi dahil hindi tayo gumagawa ng paraan o hindi tayo naglalaan ng oras para sa mga importanteng bagay at tao sa buhay natin. Bakit kailangang paulit-ulit na dalawin tayo ng sisi
bago natin ma-realize na mali ang magpabaya at mali ang magsayang ng oras. Kabarangay, sana hanggat maaga pa ay alam mo kung saan ka dapat magbuhos ng oras. Maraming salamat, Ami, sa pinadala mong kwento sa inyong papadudot at hiling ko na sana ay makadagdag ito ng tulong para maintindihan ng mga tao kung gaano kasakit ang magsisi kapag naubusan ka na ng tsansa na makasama ang mga mahal mo. Sa kwento ni Lola Lolita mo, sana'y nagawa nating ibahagi sa iba na anumang oras ay pwedeng bawiin sa iyo ang taong binabaliwala mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong papadudod sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories #1.